Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Magandang hapon po sa inyong lahat dito sa Donmar TV. As I promise you, i-update ko kayo lagi dito sa ating channel. At breaking news, heto na nga no, si Senator Marcoleta tuluyan na nilang inaresto. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? At pangalawa, itong si Vice President Inday Sara Duterte ay sisimula na ang impeachment trial sa Senado ngayong araw na ito. So yan po ang i-update natin kung ano ang mga nangyayari dyan at papanuurin po natin itong mga balita at magre-react po tayo. Okay, kung itong si Senator Marcoleta pagkatapos na maaresto ito ngayong araw na ito, ang malaking tanong, makapag-participate pa ba siya dito sa impeachment trial? Okay? Yan ang pinakatanong. Pero guys, bago ang lahat, bago natin sisimulan itong breaking news natin, ay paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Yan na lang po ang maitulong natin para pakalat natin ang mga tunay na mga nangyayari, hindi po fake news. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, yan, subscribe na po kayo. So, bago natin simulan yan, hihirit muna ako dito ng madali lang dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV na laging nanonood, no? At i-greet natin Raquel Joseph. Ayan. Hello Donmar, always watching your videos whenever there's time. Good luck in all you do. Ma'am Raquel, maraming salamat po sa inyo. Elvisa Arnaiz. Ayan. Happy Sunday, Idol Donmar watching in United Kingdom. Ayan, ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan sa United Kingdom, ma'am LV. Elvisa, ma'am Elvisa. Maraming salamat, ma'am. Thank you. God bless po sa iyo at sa inyong pamilya. Saturnina Ramos. Ayan. Good evening, Sir Donmar. God bless you too and your family. Watching from Zamboanga City. Ayan, ma'am. God bless sa iyo, ma'am. Mabuhay po ikaw at ang iyong pamilya, ma'am Saturnina. Thank you po sa panonood ninyo dito sa Donmar TV. Sally Bulen. Hello, Donmar. Watching from London. Galingan mo pa. Don't stop your mission. God bless you and your family. Ayan. Maraming salamat po, ma'am Sally. Ikaw ang isa sa mga dahilan bakit tayo nagpapatuloy na nagbabalita at nagba-vlog ng katotohanan dito. Okay? Ma'am Sally, ingat po kayo dyan sa London. Maraming salamat po. Alona Mingito, good evening Donmar, watching from Sydney, Australia. Keep safe always and your family. God bless everyone. Ayan, maraming salamat sa inyong pabati. Pati yung pamilya ko, binati ninyo, no? God bless rin sa inyong pamilya at sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV at mabuhay po kayong lahat. Ito po, simulan natin ang una nating balita. Ngayong araw na ito ay nag-breaking news po na itong si Senator Marcoleta ay ipinaaresto na nga ng Sandigang Bayan. Ito ipapakita ko nyo ang series of events sa mga nangyayari ngayong araw na ito at magre-react tayo. Ito yung una na nangyari. Ito po panoorin natin. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan sa kasong pandarambong na inihain ng ombudsman dahil sa hindi niya idineklarang campaign donation. So tuluyan na ngang inaresto si Senator Marcoleta Wala nang makakapigil ni Marcos. Ayan, tuloy-tuloy lang Marcos. Yan ang gusto nila At mula sa Sandigan Bayan, sa Quezon City, may express report si Camille Samonte. Camille, ano bang balita dyan? Nikki, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta at mga kapwa-akusado. Sa mga nagbabalita dyan na fake news na si Senator Marcoleta raw ay hindi nagpa-aresto
Fake news yan. Mismo si Senator Marcoleta, pumunta siya dyan para i-clarify niya ang mga kaso niya sa batas natin. Oh, yan po matapang yan. Na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at suspendihin muna ang pagdinig kaugnay ng kasong plunder na palaban sa kanila. Ayon kay Justice Carl Miranda, chair ng 3rd Division, natapos na ang mga mahistrado na tukuyin ang probable cause para sa kaso at normal lang yan Yung mga defense team ni Senator Marcoleta ay nag-file sila ng motion na ipagpaliban muna itong kaso na ito. At alam ko naman ang dahilan bakit ipagpaliban muna ni Senator Marcoleta. Kasi alam naman po natin na ito totoo po, totoong analysis po natin ito. Pwede tayo magkamali dito. Siyempre, si Marcoleta maraming ginagawa. Siya po ay senador, nagtatrabaho doon sa Senado at especially ngayong araw na ito, gayon rin ang araw ng impeachment trial ni BP Sara. So, yan ang pinakaunang reason bakit ipagpaliban muna. Sa tingin ko that's my own analysis. Hindi yung ipagpaliban muna baka si Senator Marcoleta. Marami kasi nakita ko sa comment section baka raw tataka si Marcoleta. Gago, mga gonggong. Fake news na naman kayo. Ayan hinarap niya yung mga walang kwentang kinaso sa kanya. Pero kung kung itong mga Gatchalian Black pa ito, wala na, umiyak na. Naalala nyo yung Gatchalian Black? Noong nakuha ng Cayetano Black yung majority, iyak yung yung Gatchalian Black. Pero ang nakuha nila ulit, yung bumaliktad na yung dalawang Judas, ay wala. Pinagbigyan nila. Nirespeto nila yung proseso. Di ba? na nila na maglabas na ng warrant of arrest laban kina Marcoleta. Kasama rin sa pinaaresto si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Diray. Gate Justice Miranda, personal nilang sinuri ang mga dokumento at impormasyon na nakita ko nga yung video ni shinare ni Attorney Vic Rodriguez, yumakap ng mahigpit itong si Mike Defensor sa kanyang anak, bago ito siguro inaresto. Pinumiti sa kanila ng isang pa ng ombudsman ang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to kasi sasabihin na naman ng mga dilawan at mga loyalista, ayan, inaresto na si Marcoleta, guilty na yan. Nilinaw niya ang pag-aaresto ni Marcoleta ay part yan ng batas natin. Okay? enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Yan. Nikki, naglabas na rin ng korte ng hold departure order laban kina Marcoleta. Bago ilabas yung warrant, ay naghain pa ng mosyon ng kampo ni Marcoleta para nga ipabasura ang kaso laban sa senador. Personal siyang dumalo sa pagdinig ng talakay itong mosyon. Dito, hiniling ng depensa na resolbahin muna itong mosyon bago maglabas ng warrant of arrest. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon sa Senado, pero hindi pumayag ang korte rito dahil noong Biyernes na pagdesisyonan ito at magkaiba rin ang mga punto na dapat talakayin sa hiwalay na mosyon. Iginitin sa mga mahistrado na hindi kasama ang korte at wala raw pakailam ang korte sa mga usaping politika na gagawin sa Senado ukol sa impeachment ng vice. Nikki, sa mga oras nga na ito ay matapos nga i-anunsyo ng mga mahistrado na ilalabas na nga na inilabas na nila yung warrant of arrest, ay dumiretso itong si Senator Marcoleta sa Clerk of Court ng 3rd Division at maya-maya dumating na rin ang CIDG dito at titignan pa natin kung wala pa tayong kumpirmasyon kung gagawin na ba o ginawa na ba itong booking procedures para nga kay Senator Marcoleta. Samantala, doon naman sa tatlo niyang kapwa-akusado ay wala pa tayong impormasyon
kung sila rin Wala pa raw silang impormasyon. Alam nyo, sa totoo lang guys, sa nangyari ngayon kay Senator Marcoleta, ito lang yung masasabi ko. Itong senador na ito, na si Marcoleta, maging presidente ito ng Pilipinas in the future. Itong sinasabi ko ngayon, itong video na ito, balikan nyo ito after siguro 12 years from now. No. Magiging presidente pa si VP Sara sa 2028 di ba? So, ewan ko lang kung nagdududa rin ako na baka ito yung vice president ni VP Sara. Kasi itong ginawa ni Senador Marcoleta ngayon, grabe, mas lalo nilang pinasikat si Marcoleta, mas lalong hinahangaan ni Senador Marcoleta yung mga taong bayan, no? Mas lalong hinahangaan siya. Kasi hindi siya nagpadala doon sa mga hudas. Kasi meron diyan Huwag mo nang ituloy ang mga flood control investigation mo. Bumaliktad ka na. At hindi ka namin aarestuhin. Pero ano ginawa ni Senator Marcoleta? Ipinatuloy niya pa rin. At yan po ay kahanga-hanga. Okay? Yan po ay kahanga-hanga. So, kaya sabi ko, ito yung kind of leader na kailangan natin ng bansang ito. If gusto nyo baguhin ang Pilipinas, Senator Marcoleta. Pagkatapos ni BP Sara, Marcoleta, BP Sara, tapos Marcoleta. Kasi, maraming magsasabi niyan, pwede naman si Mayor Baste, si Kung Pulong, mga Duterte, pwede yan, walang problema yan. Pero ang mga tanong ng iba dyan, bakit puro na lang mga Duterte, Hanggat ang mga Duterte po ay susuportahan si Senator Marcoleta. Kasi meron ng mga mga grupo at napapansin na ng mga taong bayan na itong kind of principles that Marcoleta has been very heroic to the eyes of the people. Mantakin nyo, ang laki ng problema natin ng flood control. Siya lang ang matapang na humarap dyan. Na wala siyang pakialam kahit makulong pa siya. Okay? Ito. Panoorin natin itong Sinar Tates, no? Ito naman yung opinion niya sa pag-aresto nila kay Marcoleta. Kung ginawa yung Senator Marcoleta kung nilalabas sa audition. Okay, the Philippine National Police Criminal Investigation Section Group. Senator Tates, nagtatanong lang kami taong bayan, inutusan na ba kayo ni BBM? Nagtatanong lang tayo Sinabihan ka na ba ni BBM na siguraduhin mo yan na hindi maka-escape? Siguraduhin mo yan. Na makulong yan. Implemented Nagtatanong lang tayo. warrant issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning. And yung mga kapulisan sila yung mag-e-implement sa arrest. Linawin natin yan sila naman po ay sumusunod sa utos ng Sandigan Bayan. warrant was implemented. So right now, the usual Kaya nga nakakatakot na yung yung ating bansa ngayon, no? Kahit wala kang kasalanan, pwede ka nang arestuhin. Nakakatakot na. Pwede itong mga nangyayari kay Senator Marcoleta, na ito para bang kung ikaw hindi ka trip ng administrasyon, pwede kang pagtripan nila. Na arestuhin ka. Kasi gawa-gawa lang, bigyan ka lang ng kung ano-anong kaso dyan. Itong Marcoleta halata, huwag na tayong magbulan. Di ba?
Non-billable yung kinaso para makulong talaga. Application process, the booking process ay ginagawa. Kaya ingat-ingat yan kay Tano baka ikaw ang susunod. Ito sa CID. Sir, after this, saan dadalhin po si Senator Marcoleta? Okay, we will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. As soon as matapos yan, return natin. So, sir, hindi pa alam kung wala pa police land order na ilabas. It's up to the court to decide where to put in the arrest. Chief, kamusta po yung tatlo pang akusado na kasama niya sa warrant? Yes, our teams are already on the way to implement to known address of those personalities. Mike Defensor, Mr. Viray, and Mr. Security. They have addresses either in Metro Manila as well as in the provinces. Yung mga teams naman tayo doon to look after their families. Walang surrender walang hindi lang surrender filler Communication. o communication. Mas maganda kung may surrender, they surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Kamprami mismo sa CIDG. Sir, kamusta po si Senator Marcoleta? Hindi yung nag CID. Kamusta po si Senator Marcoleta? Okay, medical check-up sa ngayon. So, okay naman. We'll see the result. Sir, tapos na po yung mugshot kay Senator? Kasalukuyang minamagsak. Minamagshot na raw si Senator Marcoleta. Okay. BBM, nasunod na ang katuparan mo. Chief, to clarify po, surrender po ba? Kasi yung sinasabi po ng lawyer niya, nag-surrender na siya since nandun na siya sa Sandigan Bayan. Warrant of arrest has been effected. Malinaw yan. Sumurrender si Senator Marcoleta. He is arrested. Okay. So yan po ha. Tuloy na talaga ang pag-aaresto nila kay Senator Marcoleta. Utos yan ni BBM. Huwag na tayong magbulahan. Ito ha. Ito naman yung side ni Marcoleta para malinawan tayo. Ito po. Kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash. Personal na pumunta si Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan para mag-file ng motion, no, na ipagpaliban ang pagpaparesto o kung pwede man itong kanyang paglilitis ng kanyang kaso. Yung kalakip na motion to defer issuance of warrant of arrest ay kinalendar na agad for hearing. Itong ganito nga sa umaga nito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas na masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yun. Nasa gilid sa kanya si John Vic Remulla. At alam ko naman yun ay bibigyan taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay... ibig sabihin, ang defense team ni Senator Marcoleta ay meron po silang sariling kanyang legal na pananaw. Hindi sila sang-ayon. Okay? So, karapatan yan. Bibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na determine na nga yung probable cause. Kaya nag-issue na po sila ng warrant. Senator, to clarify, you surrendered po. Did you surrender? You were arrested, Senator?
Sen, hindi surrendered. Sen, arrested po. Ay, 5 baba, 5. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin. 5. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto. Ako ay hindi magtatago at haharapin ko ang batas. Malinaw yun ha? Sa mga fake news dyan, Sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po. Senator, ano po message ninyo to your fellow INC? Tulad ng nararamdaman ninyo siguro. Ay, GMA7, baba. Send message to the INC po. Message to your fellow INC, Senator. ayan ha. So, yan. Tuloy-tuloy na yung proseso na yan. Tapos aarestuhin na siguro na si Marcoleta. Ang pinakatanong dito, makapag-participate pa ba siya sa impeachment trial? O, ito po ha, kasi ni-research po natin ito. Ang sabi po dito, no, sa mga narinig natin na mga abogado, yung mga nagpapa-interview na mga kagaya nila ni Attorney Raymond Bato, ni na Attorney Neil Abayon, isa yon sa mga pinakikinggan natin. Pero aside from those lawyers, no, sa kanilang opinion, ni-research rin natin kung meron pa bang karapatan si Senator Marcoleta participate. So, yes, Senator Rodante Marcoleta could still legally remain a senator. Kahit inaresto na siya, senador pa rin siya. Kahit inaresto siya. But whether he can actually participate in the impeachment trial depends on his detention status and any orders issued by the court or the Senate. Okay? Saan siya ikukulong? Ilang days siya ikukulong? Kasi maraming nagsasabi, baka si Senator Marcoleta hindi pa natapos yung impeachment trial, kung natapos na lang yung impeachment trial, baliktad pala. At siya pa rin ay nakakulong, hindi siya makaparticipate, merong ganun, okay? O pwede bang nandoon siya sa loob ng kulungan, pwede ba siyang mag-participate? Ano ba? Through teleconference o through video na lang? Pwede ba yan? Yan ang pinakatanong. Here's the situation in simple na pagka-explain. Okay? Being arrested does not automatically remove someone from the Senate. Okay? Malinaw yun? Hindi ibig sabihin, inaresto ka na, ay hindi ka na senador. Senador ka pa rin. Okay? A senator remains in office unless they resign. Their term ends, they are expelled by the Senate or they are disqualified under the law after the conviction. So meaning to say, ang pagiging senador niya, hindi talaga yan mawawala. Mawawala lang yan kung magre-resign siya. Mawawala lang yan kung siya po ay merong mangyari sa kanya. O mawala ba siya o mamatay ba siya. Yon ang valid na hindi na siya senador. Pero buhay pa naman si senator. However, Senator Marcoleta was reportedly arrested today on a non-bailable plunder charge, meaning he will likely remain in detention while the case proceeds unless a court rules otherwise. Yan, pag marami pa itong pagdidebatehan kung papapayagan ba siya ng korte na mag-participate daw. If he is in detention, he cannot simply walk into the Senate to sit as a senator judge in the impeachment trial. Bakit? He would need the court's permission or another legal arrangement if allowed. Whether that happens is a legal and procedural question that has not yet been resolved. Ayan. So, kung talagang ang layunin nila ay inaresto nila si Marcoleta for plunder, sa tingin ko naman, kung mag-file sila ng motion, itong si Senator Marcoleta, na kahit nakakulong siya,
ay papayagan siyang mag-participate sa impeachment trial. Dito natin malalaman yan kung pamumuliti ka ba o hindi pamumuliti ka itong ginawa ng Administrasyong Marcos. Kasi kung papayagan ng administrasyon o itong korte na makaparticipate pa rin si Senator Marcoleta, talagang tutok na tutok sila sa plunder. Kasi maraming nagsasabi, inaresto lang yan si Senador Marcoleta, Don Mar, kasi ayaw nila makaparticipate yan sa impeachment trial kasi alam naman natin kung what is the capacity ni Marcoleta sa talino niya, di ba? And at the same time, yan na naman ang gagamitin nilang argumento na mababawasan yung 2/3. Ay, nako. Sabi pa dito, before his arrest, legal observers had said Marcoleta could continue participating in the impeachment trial. Yan naman talaga. Kung pagbabasihan mo ang napag-aralang batas dito sa ating konstitusyon at sa batas sa Pilipinas, marami ang nagsasabi ng mga lawyers, yung mga legal na mga advisors, nakapagsabi na talagang pwede pa si Marcoleta na mag-participate at sa impeachment trial as long as there was no arrest warrant being enforced. Now that the arrest has taken place, the situation has changed and his participation will depend on the future court and Senate action. Kaya nga, ang korte pa rin ang makapag-decide dito. So the short answer is, can he still legally be a senator? Yes. Can he still participate in the impeachment trial while under arrest? Ito pa ay dapat alamin natin ng korte kung ano ang maging desisyon nila dito. Kasi bantakin nyo, malaki ang chance na makaparticipate siya kasi re-respetuhin ngayon ng korte, okay, yung mandato ni Senator Marcoleta na binoto ito ng taong bayan. Diba? He would generally be, if he remains detained, he would generally be unable to participate unless the appropriate authorities permit it. That issue has not yet been definitively settled. Yan po ang aabangan natin kung papayagan ba siya. Okay? So, malinaw na malinaw yun. So, tingnan lang natin ang what will happen sa, ito na ang patungkol sa impeachment, Basta yun na yun ang update kay Senator Marcoleta. Maghihintay pa tayo kung papayagan siya. Okay? Ito po ngayon ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa Senado. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Pasay, may express report si Mobile Journal, Evan Tarique. Evan, kamusta ang sitwasyon dyan at may mga grupo na bang anti or pro-VP Sara dyan sa labas? Nikki, naka-full alert status simula pa kahapon ng NCRPO para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Higit 6,000 pulis ang nakadeploy sa loob at labas ng Senate building para sa kaayusan at seguridad. Nakahanda rin ang mga otoridad na may dalang riot shields habang naglagay na rin ng mga razor wire barriers sa paligid ng gusali. Yan yung mga barbed wire na yan ang tatak Marcos. Sabi nila, yan po ang legacy ni Marcos. Matibay na barbed wire. Pero walang proyekto. Sira-sira yung mga projects. Gamit ang Under Vehicle Inspection System o UVIS, isa-isang sinusuri ang mga ilalim ng mga sasakyang papasok sa Senado. May ilang mga supporters ni VP Sara ang nag-abang na rito sa labas ng Senado. Paraan daw nila ito para may pakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente. Inaasahan din ang pagdating ng ilang grupong tumutuligsa kay VP Sara. Pero ayon sa mga otoridad, hindi papayagang magdaos ng anumang demonstrasyon sa harap ng Senado. Nikki? Evan, kamusta ba yung lagay ng trapiko dyan? May mga isinarabang mga kalsada? Ano yung mga alternatibong rutang pwedeng daanan? Nikki, pasado alas 7 nga ng umaga nang isara
ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street. Ayon naman sa Pasay LGU, Macapagal Boulevard ang itinakdang alternatibong ruta para sa mga motorista. Pero Nikki, sa mga oras na ito, inaantay pa natin yung pagdating ng ilang pang mga magkikilos protesta dito. Sa nakuha nating impormasyon, bandang alas 12 o bandang alauna pa ng hapon, may mga darating pang magkikilos protesta dito sa harap ng Senado. Nikki? Ni Mobile Journal, Evan Tarinque. Mga kapatid, Nikki. Yan po ang paghahanda doon. Meron namang mga supporters doon. At ito, ito. Panoorin po natin to. 16 na abogado ang dedepensa kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Inaasahan. 16 na mga abogadong didepensa kay VP Sara. Kaya, nanginginig na ang mga prosecutors. Kasi hindi ito basta-basta itong 60 na mga abogado ni VP Sara, mga magagaling po ito. Dadalo silang lahat sa unang araw ng paglilitis. At live mula sa Senado, may express report si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ano bang sinabi ng defense team? Nikki, handa mula noon, handa hanggang ngayon. Ayan ang giniit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw dito sa Senado. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon kung personal na haharap ang bise dito sa Senado. Sa kabila niyan, inaasahang darating naman ngayong araw ang 16 na abogado na bumubuo sa depensa ni Vice President Sara Duterte para harapin ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Kasama dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng DepEd at OVP na nagkakahalaga ng 612 billion pesos. Ang hindi idineklarang yaman, ang panunuhol sa ilang opisyal at ang umano'y pagtatangka o assassination plot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mula pa sa House Justice Committee hearing, tinawag ng fishing expedition ng depensa ang impeachment laban kay Duterte. Iginiit din ito na mayroon umanong bad faith at fundamentally flawed na ang articles of impeachment laban sa kanya. Magsisilbing lead counsel ng depensa si Attorney Sheila Sison at ilan pang abogado mula sa Fortuna Narvasa and Salazar Law Office. Kasama sina Attorney Gregorio Narvasa II at Attorney Siegfried Fortuna na may 4 na dekada ng karanasan sa law practice. Nasa defense team din ang dating Undersecretary at Chief Staff ng Department of Education na si Michael Poa. Aniya, 2023 pa lamang ay bumuo na umano si Vice President Sara Duterte ng defense team dahil alam nitong aabot sa impeachment trial kahit wala pang impeachment complaint laban sa kanya. Nikki, 30 trial days ang hiningi ng depensa para ilatag ang kanilang mga ebidensya, ang kanilang mga argumento, maging ang kanilang mga testigo. Habang sa pagulong naman ng impeachment trial. So ayan yung 16 na mga abogado handa na yan. Ito pa, panoorin natin, update ito lahat. Live report mula sa Senado. Alamin muna natin ang sitwasyon sa loob ng Senado, ilang oras bago ang pagsisimula ng impeachment. Pero bago yan meron po tayong breaking news. Nagsalita na po itong si VP Sara. Ito po, panoorin natin Ayan, ito. Ngayon lang ito. 1 hour ago. Ito po yung statement ni VP Sara The opinion of a president in an impeachment proceeding is of no importance. Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process. The respondent has the right to be present by counsel. And the decision of the personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. Kaya wala silang karapatan na kontrolin kung ano ang gagawin ng mga defense team ni VP Sara dito. The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency. The integrity of an impeachment trial depends on an adherence to rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. At all times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law.
established policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Sara Z. Duterte, the Vice President of the Philippines and the future President of the Philippines, July 6, 2026. Ang ibig sabihin ni BP Sara dito, no? Ayon kay BP Sara, pwede siyang hindi mag-participate dito. Kasi may pinadala naman siyang 60 na abogado dyan. But it doesn't mean ito mga pinagsasabi ng mga prosecutors na kung ano-anong mga walang basihan na pinagsasabi nila na dapat pumunta si BP Sara. Kasi kung hindi siya pupunta, guilty siya, guilty. Ulul. Okay? Ang hindi pagpunta ni BP Sara, ay hindi niya, ibig sabihin niya, marami siyang ginagawa na mas importante pa dyan sa impeachment na yan. Okay? Marami pa siyang mga mas importanteng gagawin sa pagtulong sa ating mga kababayan. At talagang very, ano tawag doon? Talagang, yung sa Bisaya pa, bahig kaayo, no? Ang Office of the Vice President. Kahit merong impeachment trial, hindi po ibig sabihin mahihinto na po ang trabaho ng Office of the Vice President at mahihinto na po ang kanyang pagiging Vice President. Hindi. Kasi kung dadalo siya dyan sa hearing na yan, parang it's a waste of time for her. Ano ba yung impeachment na yan? Kung ma-impeach siya, di ma-impeach, at least merong mga, yan kasi ang, ikinagalit nila Dilima at ni Luistro. Gusto nilang makita si BP Sara pero ayaw silang pagbigyan ni BP Sara. Harapin niyo yung mga lawyers ni BP Sara dyan, di ba? At may importanteng gagawin sabi pa nga niya, the opinion of a president, itong si Bongbong Marcos in an impeachment proceeding is of no importance. Deserve mo yan, BBM. Okay? Wala. Yung opinion ni BBM, hindi yan importante. So, kung hindi dadalo si BP Sara dito, wala kayong magagawa dyan, di ba? Ito panoorin natin. Trial kay Vice President Sara Duterte na katutok sa Senado, si Sheena Torna. Sheena, magandang umaga. Admar, Jade, magandang umaga. Set na nga ang Senado na magsisilbing impeachment court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw. Alas 2 ng hapon ay formal nang sisimulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ng Vice Presidente. Kabilang dito ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. At ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Kasama rin ang Article 3 o ang umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education o DepEd. At ang Article 4 o ang umano'y pananakot kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng pre-trial order na inilabas na impeachment court, 11 araw na trial dates ang itinakda para sa pagtalakay ng Article 4, 31 araw naman para sa Article 1, 8 araw para sa Article 3 at 12 araw para sa Article 2. Sa kabuuan, umabot sa 62 araw na trial dates ang hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court para sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya at mga testigo. Samantala 30 araw naman na trial dates ang hiniling ng defense team ni VP Sara Duterte. Magtatagisan ng ebidensya at argumento sa impeachment court ang bawat legal team ng depensa at prosecution. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 miyembro sa pangungunan ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Samantala 16 na abogado naman ang bumubuo sa defense team sa pangungunan ni Attorney Sheila Sison.
Aabot sa 57 witnesses ang ihaharap ng prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng depensa. Pero sa mga nabanggit na bilang, 17 ang common witnesses ng magkabilang panig. Samantala noong Biyernes, July 3, nagsumite ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court ng listahan ng mga haharap sa unang 3 araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga unang tatayong testigo sina NBA BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBA Senior Agent John Mark Calilong at ang mga opisyal ng House of Representatives, kabilang na si Captain Belinda Bello. Matatanda na una na ring naghain ng manifestation ng defense team ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na humihiling na ibasura ang mga articles of impeachment. Jade and Admar, sa mga oras na ito ay payapa pa dito sa loob ng Senado. No? Wala pa namang nangyayaring mamibigat na mga istorya dito at wala pa rin tayo nakikita mga senador. Pero mamayang alas 8 magkakaroon ng flag sem na papangunahan yan ni SP Gatchalian. Magkakaroon din siya ng speech at 10 a.m. naman ng umaga mamaya ay magkakaroon ng caucus itong majority senators para isapinal at pag-usapan nga kung sino ba talaga yung... So yan po ang aabangan natin yung impeachment, yung unang araw ng impeachment ni VP Sara. Mamaya mag-vlog tayo ng ibang video dyan sa kanilang pagsisimula. Okay? So sa ngayon, yan po ang update natin. Okay? Guys, paki-like, paki-share na lang po dito sa ating vlog para makatulong po tayong aabot itong mga balita natin ng mga kapwa natin, mga taong bayan. At paki-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dito. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!